I'm Mariel Lugura, so we're going to report the PNP operational procedures on demolition and ejectment orders. So, ito yung mga operational procedures ng mga PNP on demolition and ejectment orders. Pag sinabing demolition, ito yung pagsira ng isang property or structure. For example, nito ay mga gusali. And ejectment orders, yung pagpapalayas ng mga tao sa isang property. Ejectment or yung eviction. Role of the PNP in the enforcement of a demolition and ejectment orders. A. Police assistance in the enforcement or implementation of a demolition or ejectment order shall be granted only upon a written request. So, kapag mag-implement ng isang demolition or ejectment orders, dapat may written request or kasulatan coming from the sheriff or equivalent officer in quasi-judicial and administrative bodies, kasama na yung valid order issued by a competent court, quasi-judicial or administrative body, and when required, with written permission from the local housing board in accordance with EO 708, amending EO 152 and BILG Memo Circular Number 2008-143. The proponent shall only be provided with police assistance upon compliance with the requirements, including the requirements under Section 27, 28, and 30 of RA 7279 or the Urban Development and Housing Act when applicable. Moreover, said police assistance shall be coordinated with the concerned local chief executive before its enforcement. In no case shall demolition involving informal settlers. So, when we say informal settlers, example nito is yung mga squatters, yung mga naninirahan sa mga property na hindi sa kanila, mga lupang hindi sa kanila or without the permission sa may-ari ng isang property. The formal settlers be affected without a pre-demolition conference being conducted between and among the parties involved. So, pag sinabi namang pre-demolition conference, is ito yung mandatory meeting bago ganapin yung demolition or ejectment order between among the parties involved. Conduct of pre-demolition conference in cases where the affected families are informal settlers shall be mandatory. Ang ibig sabihin po nito, bago pa man nila simulan ang isang demolusyon ng kanilang mga tirahan, kailangan munang magkaroon ng isang pagpupulong o pag-uusap sa pamamagitan ng mga residente, ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at ng iba pang may kinalaman sa proseso. Layunin po nito na ng pulong na ito na magbigay ng sapat na impormasyon, ayusin ang mga issue at tiyaking protektado ang mga karapatan ng mga maapektuhan. The duties of the PNP personnel in any demolition or ejectment activity shall be limited to the maintenance of peace and order, protection of life and property, and enforcement of laws and legal order. Ito yung mga kapulisan sa kanilang duty of the PNP personnel in any demolition or ejectment activity shall be limited to the maintenance of peace and order. Nakaprotektahan ang buhay ng mga tao sa isang demolasyon and property upang sa kaayusan ng demolition. PNP personnel tasked to provide police assistance shall be in prescribed uniform during the actual demolition. Ang mga kapulisan na inaatasang magbigay ng tulong ay dapat na nakasuot ng naayon na uniforme sa panahon ng actual na demolition.
PNP personnel should be informed of the prevailing situation, their tasks, and strict observance of human rights. For example, police officer conducting an arrest should be aware of the suspect's rights, including the rights to remain silent and the right to legal counsel, and ensure these rights are respected during the arrest process. Magandang araw, ako si Margelico Ibarra at ako ang natasang upang ipaliwanag ang letter B. Tungkol sa procedure in the enforcement of a demolition and or ejection order. Ayon sa letter B, nakasaad na as much as practicable, the Chief of Police COP shall lead the PNP. Contingent detailed to assist the sheriff or equivalent officer during the demolition ejectment activity. Ang ibig sabihin nito ay kung maaari at walang hadlang ang hepe ng pulisya, mismo ang dapat manguna sa mga pulis na tumutulong sa sheriff sa pagpapatupad ng isang demolition o ejection or ejectment order. Ang sabi nito ay sa abot ng makakaya upang bigyang diin na kung may sapat siyang oras at wala siyang mas malagang tungkulin, siya dapat ang mamumuno para masiguro ang kaayusan, paggalang sa karapatang pantao at pag-iwas sa labis na persa. Mahalaga ang pamumuno ng Chief of Police dahil siya ang may sapat na karanasan at otoridad upang gabayan ang mga pulis sa maayos at mapayapang operasyon. Kung hindi siya makakadalo, maaari niyang italaga ang kanyang assistant o deputy, ngunit ang pangunahing prinsipyo ay dapat may tamang pamumuno sa operasyon. Halimbawa, kung may order ng demolisyon sa isang barangay dahil sa illegal na pagtatayo ng bahay sa pribadong lupa, ang Chief of Police ay inaasahang naroon mismo upang pangunahan ang mga pulis. Sa pamamagitan nito, naiiwasan ang gulo na sisiguro ang patas na pagtrato sa mga residente at naitutupad ang kautusan ng korte ng maayos respeto sa madaling salita. Ang layunin ng letter B ay protektahan ang karapatan ng lahat at tiyakin ang kaayusan sa panahon ng mga sensitibong operasyon tulad ng demolition at ejectment. Procedures in enforcement of a demolition and or ejectment order. All PNP personnel involved shall desist from the use of any unnecessary force or any act that may harm, harass, or terrorize the affected parties. Ito yung mga kapulisan na hindi pwedeng mamersa at ito yung nagkukos ng kagulo. This statement means that the police involvement in a demolition or ejectment activity will be strictly focused on maintaining peace and order, with the primary goal of protecting all involved parties from harm or injury during the operation. This is the last part for the procedure in enforcement of demolition and or ejectment order. Tear gas, water cannon, and reasonable force shall be used only when all other peaceful and non-violent means have been exhausted.